Sitayo ang lahat para sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob upang kami ay matuto. Salamat po sa lahat ng biyaya. Lalong-lalo na ang pagkakataong may pagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagsubok. Pagpalain at gabayan mo po ang aming klase at kaming mga mag-aaral upang malinang ang aming isipan at lubos na maunawaan ang mga aralin at magawa ng maayos at wasto ang lahat ng gawain. Gabayan at pagpalain mo rin po ang aming mga guro sa matyagang paghahatid sa amin ng mga leksyon at sa paggabay sa amin sa araw-araw. Ganoon din ang aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin sa kabila ng mga kinakaharap naming pagsubok. Muli, maraming salamat po sa lahat. Ikaw ang aming sandigan at kalakasan. Amen. Magandang umaga mga bata! Kamusta ang araw nyo ngayon? Sana ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Bago ang lahat, pagtatala muna ako kung sino ang lumiban sa klase natin ngayon. Nuvi Tunlay, Maribeth Teo, Angel Vargas, Roxanne Siloselo, Jane Inutan. Magaling! Palakpakan nyo ang inyong sarili dahil walang lumiban sa klase natin ngayon. Bago ang lahat, gusto kong sundin ang aking patakaran sa ating klase. Una, kapag may nagsasalita sa harap ay gusto kong makinig kayo ng mabuti. Pangalawa, itaas ang kanang kamay kung gustong sumagot o may mga katanungan. Pangatlo, makilahok ang bawat isa sa inyo sa ating klase ngayon. Bago tayo magsimula sa ating talakayin, nais ko munang tumayo ang lahat para sa ating sasayawin. Ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Bago tayo dadako sa ating diskusyon ngayong umaga, ay babasahin muna natin ang ating mga layunin. Una, maipaliwanag ang elemento ng alamat.
Pangalawa, maipakita ang pagpapahalaga sa mga mag-aaral. At pangatlo, pakikilahok sa talakayan. Ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa alamat. Pero bago ang lahat, magbalik-aral muna tayo. Sino dito ang nakaalala sa ating tinalakay kahapon? Teo, ano ang ating tinalakay kahapon? Magaling! Ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa maikling kwento. Ngayon, Novi, magbigay ng mga elemento ng maikling kwento. Tama! Ang elemento ng maikling kwento ay tauhan, tagpuan, at panghay. Mahusay! Talagang nakinig kayo sa ating diskusyon kahapon. Ngayon, magpapakita ako ng mga larawan at tukuyin nyo ito kung ano at gusto kong ibahagi nyo ang inyong ideya sa akin. Magaling! Ako'y nasisiyahan sapagkat kayo ay nakilahok sa ating paunang gawain. Ngayon, magkakaroon na naman tayo ng pangalawang gawain. Ngunit, hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat ay bibigyan ko ng larawan at nais kong tukuyin nyo ito kung ano ito. Sa pangalawang pangkat ay bibigyan ko ng magulong larawan at nais kong buuhin nyo ito. Ngayon ay dadako na naman tayo sa ating diskusyon tungkol sa alamat. So ano nga ba ang alamat? Ang alamat ay isang uri ng kwento na haka-haka na galing pa sa ating mga ninuno. Ito ay naglalarawan ng pinagmula ng isang bagay, lugar, o mga pangyayari. Karaniwang naglalaman din ito ng elemento ng kababalaghan at kagilas-gilas na kapangyarihan. At ang halimbawa nito ay alamat ng pinya, alamat ng bayabas, at alamat ni Juan Tamad. At may 7 elemento ng alamat. Una, tauhan, ang mga nagsiganap sa kwento at kung ano ang papel na ginampanan ng bawat isa. So, ang tauhan, sila yung nagbibigay sila sa isang kwento. Yung pangalawa, tagpuan, inilalarawan dito ang lugar na pinangyarihan ng mga aksyon at insidente, gayon din ang panahon kung kailan ito nangyari. So, ang tagpuan, dito ipinapakita kung kailan naganap ang mga pangyayari sa isang kwento. Pangatlo, saglit na kasiglahan ay naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masangkot sa suliranin. So dito ipinapahayag kung saan yung mga tauhan sa isang kwento ay pananandali ang makakaharap ng isang suliranin. Pang-apat ay ang tunggalian. Tunggalian naman ang bahaging nagsasaad sa pakikipagtunggali o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga sularining kakaharapin na minsan ay sa sarili, sa kapwa o sa kalikasan. Ang isa sa mga bagay na pinakamahalagang parte sa kwento ng alamat dahil dito ipinapakita sa kwento nito kung saan nagaganap ang hidwaan o tensyon na nagbibigay interes at nagtatakda ng direksyon ng kwento patungo sa resolusyon. At dito rin lumalabas ang katangian o motibasyon ng mga tauhan sa elemento ng kwento. Dito ipinapakita yung pagbabago sa isang tauhan at maaari ding ito ay magiging tulay ng pag-unlad ng kanilang mga kilos o desisyon sa buhay. Kasukdulan, ang pinakamadulang bahagi kung saan maaari makamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglaban. So dito sa bahagi na ito ay makikita natin kung nakamtan ba o nasawi ang tauhan sa isang kwento. Kung nasawi ba sila o naging matagumpay sila sa kanilang ipinaglalaban. So pang-anim,
dito ay ang kakalasan, ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng pinto mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. Dito sa kakalasan ay pinapakita yung bahagi sa isang pinto na unti-unting pagbaba ng kanilang tunggalian sa pangyayari. At saka sa pangpito naman, ang katapusan. Ito ang bahaging naglalahad ng magiging resolusyon ng kwento. Maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. So dito sa katapusan, dito natin malalaman kung ang kaduluduluhan ng isang kwento ay nagiging masaya ba o malungkot, o natalo ba o nanalo yung tauhan sa isang kwento. At dito rin sa panghuli nito, dito natin makikita yung buod ng isang kwento na kung saan ay makakakuha tayo ng aral sa isang kwento. At dito rin sa katapusan, dito tayo makapulot ng magagandang aral. Ngayon ay dadako na naman tayo sa pangatlong gawain, kung saan tinatawag itong ibulong mo ako. Pero bago iyon, hahatiin ko muna kayo sa 4 na pangkat, at pagkatapos ay pumila kayo kung sino yung nasa unahan ay pupunta sa akin at babasahin kung ano yung nakasulat sa papel. Pagkatapos ay paunahan kayong ibulong ito sa nakasunod sa inyo, at kung sino yung nasa hulihan ay pupunta sa akin at sabihin kung ano yung naibulong sa kanya na salita. Paunahan kayo sa paggawa nito. Sisiyahan ba kayo sa ating ginawa? Mabuti naman kung ganun. Ngayon ay kumuha kayo ng sangkapat na papel at sagutin ang aking mga katanungan na ipapaskil sa pisara sa loob lamang ng 5 minuto. Ngayon, at tapos na ang 5 minuto para sa pagsusulit, ay ipapasa nyo na ito sa akin. Pero bago tayo magtatapos sa ating klase ngayon, ay may ibibigay muna akong takdang aralin. At isusumiti ito kinabukasan. Naintindihan ba? Paalam mga bata, sana ay nasiyahan kayo sa araw na ito.